Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Naniniwala ka ba na hindi lahat ng relasyon kailangang may third party para masira? Minsan hindi ka niloko, hindi ka pinalitan, hindi ka iniwan, pero unti-unti ka pa ring nauubos. Ganun nagsimula ang kwento ni na Althea Reyes at Mira Castillo. Sa una parang perpekto. Si Mira magaan kasama, marunong magpatawa, at kayang punuin ang mga araw ni Althea ng saya. Siya yung tipo ng taong hindi mo inaasahang mamahalin mo ng ganito kalalim, pero kapag nandyan na, hindi mo na kayang bitawan. At si Althea isang taong handang ibigay ang lahat. Yung tipong kahit konti lang ang ibinabalik sa kanya, pinipilit pa rin niyang maging sapat yun. Sa bawat ngiti ni Mira, mas lalo siyang nahuhulog. Sa bawat okay lang ako, mas lalo niyang tinatago ang sakit. Akala ni Althea, sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tao. Akala niya kung iintindihin niya si Mira, kung magiging mas mabait pa siya, kung mas mamahalin pa niya, magiging okay ang lahat. Pero hindi niya alam, mas masakit pala ang relasyon na wala kang malinaw na kasalanan para umalis. Mas masakit yung hindi ka sinasaktan ng direkta, pero araw-araw kang unti-unting binabasag. At dito nagsimula ang kwento, isang pag-ibig na hindi ka sisirain bigla, kundi dahan-dahan kang uubusin. Unang nagkita sina Althea Reyes at Mira Castillo sa isang simpleng cafe, walang dramatic na eksena, walang slow motion. Basta nagkatabi lang sila sa iisang mesa dahil puno na ang lugar. Pwede ba? Tanong ni Mira, hawak ang kape. Ngumiti si Althea bahagyang tumango. Sure. Doon nagsimula ang lahat sa isang sure na hindi niya alam. Magbabago sa buong buhay niya. Mabilis naging magaan ang usapan. Parang matagal na silang magkakilala. Si Mira yung tipo ng taong kayang basagin ang katahimikan ni Althea. At si Althea naman, yung taong tahimik. Pero marunong makinig yung tipong hindi ka huhusgahan, kahit anong sabihin mo. Ano ka ba? Ang tahimik mo pero ang lalim mo. Natatawang sabi ni Mira. Ngumiti lang si Althea. Hindi siya sanay mapansin. Pero kay Mira pakiramdam niya. Nakikita siya. Mula sa simpleng usapan, naging araw-araw na chat. Mula sa kumain ka na, naging ingat ka lagi. At bago niya napansin, mahal na niya. At si Mira, hindi niya sinabing mahal niya si Althea. Pero hindi rin siya umalis. Walang label. Yun ang una nilang hindi napag-usapan. Hindi naging sila, pero hindi rin sila hindi. Magkasama sila sa mga gabi na mahaba ang kwento. Magkausap hanggang madaling araw. Magkasama sa tahimik pero hindi klaro kung ano talaga sila. Anong meron sa atin? Minsang tanong ni Althea, mahina, parang natatakot sa sagot. Saglit na natahimik si Mira. Tumingin sa kanya tapos ngumiti. Masaya naman tayo, 'di ba? At doon natutong manahimik si Althea. Kasi oo, masaya sila. Pero hindi sapat ang saya kung hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Unti-unting napansin ni Althea, may mga araw na sobrang lambing ni Mira. May mga araw na parang wala siyang halaga. Kapag kailangan siya ni Mira, nandyan siya. Pero kapag siya na ang may kailangan, tahimik lang. Hindi siya iniwan ni Mira. Hindi rin siya sinaktan ng direkta. Pero may mga gabing umiiyak si Althea nang hindi niya maintindihan kung bakit. At yun ang pinakadelikado. Yung relasyon na wala kang maipintang mali. Pero ikaw mismo, unti-unti nang nawawala. Hindi naman biglaan. Walang malaking away. Walang sigawan. Walang tapos na tayo. Pero nagbago si Mira Castillo. Dati siya yung unang nagchat-chat. Ngayon si Althea Reyes na ang laging nauuna. Dati, hindi sila natutulog nang hindi nag-uusap. Ngayon, na lang ang huli. Busy lang siguro. Paulit-ulit na bulong ni Althea sa sarili niya.
hanggang sa nasanay na lang siyang maghintay. Maghintay sa reply. Maghintay sa oras ni Mira. Maghintay sa atensyon na dati naman kusa niyang nakukuha. Ang kulit mo minsan. Minsang sabi ni Mira, halatang naiirita. Hindi naman ako mawawala. Ngumiti lang si Althea. Pero sa loob-loob niya parang may kumalas. Kasi kahit hindi umaalis si Mira, pakiramdam niya matagal na itong nawala. Mas masakit pala yung nandyan pa siya, pero hindi na siya yung taong minahal mo noong una. At si Althea, pinipili pa rin niyang umintindi, kahit unti-unti na siyang nauubos. Okay ka lang? Simpleng tanong, pero ang hirap sagutin. Hindi alam ni Althea kung kailan siya nagsimulang matakot magtanong. Kasi sa tuwing sinusubukan niyang mag-open up, ang drama mo naman. Iniisip mo lang yan. Wala namang problema. Unti-unti niyang kinwestiyon ang sarili niya. Baka ako nga yung mali. Baka sobra lang ako mag-isip. Baka ako yung dahilan kung bakit nagiging ganito. Pero sa bawat paghingi niya ng konting lambing, konting assurance, parang mas lalo siyang nagiging pabigat. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya napigilan. Mira, ano ba ako sa'yo? Tahimik. Walang sagot agad. At sa ilang segundong yon, parang bumigat ang buong mundo. Tumingin si Mira sa kanya, malamig. Bakit kailangan mo pang lagyan ng label? Doon tuluyang nabasag si Althea. Kasi hindi niya naman hinihingi ang buong mundo. Gusto niya lang malaman kung may lugar ba siya, kung may halaga ba siya, o kung isa lang siyang pahinga na pwedeng iwan kahit kailan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na hindi na siya mahal. Hindi dahil sinabi ni Mira, kundi dahil ramdam niyang wala na. Hindi lahat ng realization biglaan. Minsan dahan-dahan lang. Parang ulan na hindi mo napansin. Pero basa ka na pala. Isang gabi mag-isa si Althea sa kwarto. Tahimik, walang chat, walang tawag. Sanay na siya. Pero hindi ibig sabihin, okay na siya. Binuksan niya ang lumang convo nila ni Mira. Doon niya nakita kung gaano sila kasaya dati. Kung gaano ka-effort si Mira noon. Kung gaano siya kamahal. O akala niya mahal siya. At doon niya na-realize, hindi na ito yung dati. Hindi na ito yung taong minahal niya. At mas lalong, hindi na ito yung sarili niya. Bakit ako nananatili? Dahil mahal ko siya o dahil nasanay na lang ako? Dumating si Jessalim kinabukasan. Dala ang paborito niyang pagkain. Alam mo, Thea, diretso nitong sabi, hindi ka na masaya. Hindi sumagot si Althea kasi totoo at hindi ka niya mahal sa paraan na kailangan mo. Doon siya napaluha. Hindi dahil bago ang sinabi ni Jessa, kundi dahil sa wakas may nagsabi ng totoo. At sa unang pagkakataon, hindi na niya dinepensahan si Mira. Tahimik lang siyang umiyak kasi alam na niya hindi sapat ang pagmamahal para manatili. Lalo na kung ikaw na lang ang lumalaban. At doon nagsimula ang pinakamahirap na parte. Yung tanggapin na kailangan mo nang umalis kahit mahal mo pa. Hindi na kinaya ni Althea Reyes. Matagal na niyang pinipigilan. Matagal na niyang iniintindi. Matagal na niyang sinasabing okay lang. Pero hindi na talaga. Isang gabi, naglakas loob siya. Mira, kailangan na natin mag-usap. Tahimik si Mira Castillo sa kabilang linya. About what? About sa atin. Kung meron pa ba? Nagkita sila sa parehong kafe kung saan nagsimula ang lahat. Parehong upuan, parehong mesa. Pero ibang-iba na ang pakiramdam. Anong gusto mong marinig, Thea? Malamig na tanong ni Mira. Huminga ng malalim si Althea. Yung totoo. Sandaling katahimikan. Totu? Napangiti si Mira pero walang init.
Hindi ko alam kung anong gusto mo. Masaya naman tayo dati, di ba? Ikaw tong biglang nagiging komplikado. Parang may sumaksak sa dibdib ni Althea. Komplikado? Nanginginig niyang sagot. Humihingi lang ako ng konting linaw, Mira. Konting assurance. Mali ba yon? Napabuntong hininga si Mira. Hindi ko kayang ibigay yung gusto mo. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. At doon, parang tumigil ang mundo ni Althea. Pero ayaw kitang mawala, dagdag pa ni Mira. Doon siya tuluyang nasaktan. Kasi paano ka mananatili sa taong hindi kayang ibigay ang kailangan mo, pero ayaw ka ring pakawalan? At sa unang pagkakataon, hindi na umiyak si Althea kasi mas mabigat na yung nararamdaman niya kaysa sa luha. Umuwi si Althea na tahimik. Walang drama, walang eksena, pero sa loob niya gulo. Mahal niya si Mira, sobra. Pero sa gabing iyon, may isang bagay na malinaw. Hindi na siya pwedeng manatili. Kinabukasan, nag-message si Mira. Okay ka lang? Tinitigan ni Althea ang screen. Dati, kahit isang chat lang, sasagot siya agad. Dati kahit ilang beses siyang masaktan, babalik pa rin siya. Pero ngayon, hindi na. Nag-type siya. Mira, pagod na ako. Sandaling tumigil ang daliri niya bago niya itinuloy. Mahal pa rin kita. Pero hindi na sapat yon para manatili ako sa ganito. Matagal bago nag-reply si Mira. Ganun na lang? Ngumiti si Althea pero may kasamang luha. Kasi hindi ganun na lang. Pinaglaban niya ito. Pinilit niya. Inubos niya ang sarili niya. Pero wala pa rin. Kailangan ko napiliin yung sarili ko. At sa unang pagkakataon, pinili niya ang sarili niya kaysa sa taong mahal niya. Masakit. Sobrang sakit. Pero minsan, ang totoong pagmamahal, hindi yung pananatili, kundi yung pag-alis. Kahit durog na durog ka na, at doon nagtapos ang kwento nila. Hindi dahil naubos ang pagmamahal, kundi dahil naubos si Althea, hindi pala agad nawawala ang sakit. Kahit pinili na ni Althea Reyes ang sarili niya, dala-dala pa rin niya si Mira Castillo sa bawat araw. Sa umaga, may mga sandaling nakakalimutan niya. Nakakakain siya. Nakakatawa kasama si Jessalim. Parang okay na. Pero sa gabi, dun bumabalik lahat. Yung mga alaala, yung mga sana, yung mga tanong na wala ng sagot. Minsan, mapapatingin siya sa phone niya. Umasang may message si Mira, kahit alam niyang wala na. May mga araw na gusto niyang bumalik, mag-message. Sabihin na kaya pa niyang magtiis. Pero naaalala niya yung pakiramdam, yung araw-araw na pagod, yung lungkot na hindi niya maipaliwanag. At pinipili niyang hindi na. Isang araw habang naglalakad siya mag-isa, napangiti siya bigla. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil na-realize niya na kaya na niyang mabuhay nang wala si Mira. Masakit pa rin. Pero hindi na siya nawawala. Unti-unti, binubuo niya ulit ang sarili niya. Lumipas ang mga buwan. Hindi na pareho ang lahat. Mas tahimik na si Althea, pero mas buo na. Mas maingat na, pero mas totoo na sa sarili niya. Isang hapon, muli siyang napadpad sa kafe kung saan sila unang nagkita. Hindi niya inaasahan. Nandun si Mira. Nagkatinginan sila. Walang galit. Walang sigawan. Pero ramdam pa rin yung bigat ng nakaraan. Hi, mahinang sabi ni Mira. Hi, sagot ni Althea. May katahimikan na puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Kamusta ka? Tanong ni Mira. Ngumiti si Althea yung ngiti na hindi napilit. Okay na ako. At sa unang pagkakataon, totoo na yon, tumingin si Mira sa kanya. Parang may gustong sabihin. Parang may pagsisisi.
Pero huli na. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil natuto na si Althea kung paano mahalin ang sarili niya. At minsan, yun ang ending na kailangan. Hindi sila nagbalikan. Walang second chance. Walang what if. Kasi hindi lahat ng pagmamahal ay meant para magtagal. May iba, dumadaan lang para turuan ka kung paano hindi ubusin ang sarili mo sa maling tao. At si Althea, sa wakas natutunan niyang piliin ang sarili niya, kahit mahal pa niya. Naniniwala ka ba na may mga taong darating sa buhay mo? Hindi para manatili, kundi para baguhin ka? Yung tipong mamahalin ka, tapos iiwan kang mas malakas. Pero mas maingat na, kung naranasan mo na ang magmahal ng sobra, hanggang sa ikaw na ang naubos, hindi ka nag-iisa. At kung dumating ka sa puntong kailangan mong pumili, sana piliin mo ang sarili mo. Kasi darating ang tamang tao, yung hindi ka pahuhulain, hindi ka papagod, at hindi ka hahayaan na ikaw lang ang lumalaban. Hanggang sa susunod na kwento, don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang girls love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig